Okay, mabilis na update sa BTC. Medyo tinatamad ako ngayong araw, no? Pero try natin i-update ang BTC kung magkakaroon tayo ng movement to the upside or pwede tayo mag-reject, di natin sure. So, medyo magulo to ngayon, no? Papakita ko lang, buburay natin to lahat. Pakita lang natin kung anong potential move ni BTC. So, meron tayong pinag-uusapan dito na potential na impulse to or potential na A-wave lang to. At ang kalabasan, magkakaroon tayo ng potential movement to the upside na possible ABC na ganito, then magda-dump, or possible na pero tayong ABC finish, then mag-aaron tayo ng fifth wave. No, sabihin natin 5. Yan, fifth wave. So bakit may fifth wave? Meron kasi tayong movement dito galing sa ilalim. Yan, ito ang ano natin, no, ang pinaka-low natin dun sa start ng pump na to. Meron tayong galaw dyan, no? Meron tayong 1, 2, 3, dito yung 4 most likely, at baka meron pa tayong 5 dito. Okay, so dalawa pa rin ang basa natin, pwedeng ganyan ang gagawin. Pero kung titignan natin ang shorter time frame, mag-zoom in tayo. Medyo medyo nasa delikadong stage si BTC, masasabi ko. Kasi madalas nagkakaroon tayo ng mga impulse invalidation. So ibig sabihin, kapag nagkaroon tayo ng invalidation, hindi na siya magiging impulse, pero pwede pa rin siyang maging diagonal. So for example, etong move na to, yan, makikita naman natin, no, so resistance siya na ginagawang support. Ang problema lang dito sa move na to, meron tayong overlaps. Okay, meron tayong overlaps. Ang basa dapat dito, kung bandang 46k to 47k area tayo magpapump, dapat ganito ang itsura. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dyan. So etong one wave na to, nagkakaroon tayo ng overlaps, ha. Nagkakaroon tayo ng overlaps. Madalas kapag nagkakaroon tayo ng third wave papunta dito, medyo dapat hindi tayo nag-overlap dito sa unang wave. Okay, so pwedeng ganun ang mangyari na hindi tayo magpa-pump kasi nagkakaroon tayo ng overlaps. Usually invalidation yun ng mga pumps. Pero meron din tayong mga tinatawag na diagonals. So for example, pag lalagyan natin ng diagonal line to, ganyan, sabihin natin, naku, baka na to, breakdown na to, no? Hindi natin masasabi. Tignan natin ang volume saglit. Decent high volume na red. Di ko masabi, pero sige. So parang ganyan of some sort. Yan, na meron tayong potential rising wedge na ending diagonal. Makikita natin meron tayong 5 waves of some sort dito. Meron tayong 1, 2, 3, 4, at yung final higher high niya 5, at potentially baka mag-dump to, no? Baka mag-dump. Ibig sabihin, ang movement nito impulse 1, impulse 2. Kasi ang kakalabasan, meron tayong A, B, C correction. So kung titignan yung mga last videos ko na meron akong picture of ABC malaki dito, no? Meron tayong A, B, C. Dito ko lang nilagay yung C wave ko kasi hindi ko sure kung higher high ba or lower high, pero madalas ganito ang itsura ng ABC correction. Pag titignan nyo, pasok na pasok to sa sa TA nating ABC correction. Kung ganito ang gagawin lang ni BTC, so hihintay natin to. Pwede kasing maging leading diagonal rin to, no? Na in case na sabihin natin ABC complete na to, ABC complete, meron tayong leading diagonal. Mas malaking pump to, masasabi ko, mas malaking pump. Meron tayong first wave, meron tayong potential second wave na fake breakdown. Abang tayo ng fake breakdown, pwede tayong magabang ng fake breakdown at mas malaking pump to. Siguro abot ng mga 50k to 52k, ganun. 3, 4, 5. Actually baka higher to, no? Higher targets. Yan. Ito ang isa sa mga potential na mangyayari kung bullish tayo, no? At dito pa lang matatapos yung fifth wave na inaabangan natin, no? Na kung ABC lang to at meron pa tayong 5 waves to the upside. Tingnan natin sa weekly. May possibility mangyari na higher high tayo dito. Possible i-take yung liquidity nito, no? I-take ang liquidity ng 48k. Yan. Then after maka-take ng liquidity at close below tayo dito, makaka-expect tayo na medyo mahapding
mahapding retracement. So ang may expect ko kung ganyan ang gagawin natin, ang i-retrace nito most likely itong buong to, no? Mula dito, actually baka dito lang, no? Mula dito hanggang kung saan man siya makakarating. Then dito sa mga area to, no? Kung titignan natin yan sa regular chart, kung regular chart siya, ang problema dito yung volume talaga, no? Parang hindi siya third wave. Kasi dapat third wave tong pataas na to. Pero baka baka sa susunod na push up pa to, no? Magkakaroon ng volume spike na ganun para masabi natin magkakaroon tayong third wave. Kasi ang current na basa natin dito, kung bullish, 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan siguro. Hindi natin masasabi. Baka ganyan. Then, ito na yung start ng ito na yung start ng malaking impulse na 1, 2, 3, 4, 5 kung saan man makakarating yan hanggang sa 100k to 150k, 170 ganun. Hindi natin sure pero ayun ang nakikita ko sa ngayon kung bullish tayo at dapat makita natin kung magbe-break man tayo dito sa levels na to, dapat makakita tayo ng volume spike na malaki, decent volume spike dito sa mga area to. Okay, tingin ulit tayo ng 4 hours. So in case na na tapos na tong pump na to, at actually, so ito yung worst case scenario, no, actually para sa bullish, kasi ang kakalabasan napakalaking bearish move na ito. Okay, so doon pa rin naman yung yung idea na possible tayo magkaroon ng ABC correction malaki na ganito, na meron tayong A, B, C correction na malaking ganyan. May possibility pa naman. Makikita natin sa volume, no, yung pump na ito walang masyadong volume, which is worrying sign. Hindi ko rin na check yung ano ba tawag dito. Di ko na check yung ng sitwasyon ng whales ngayon, kung bumibili ba sila o hindi. Pero sa huli kong kita, hanggang ngayon flat, di naman flat, parang lang, no, nagre-range lang ang mga whales dito. So kung ito ang BTC na nagpa-pump, ang whales paganto-ganto lang sila sa pump na to. Galing sa galing sa taas na malaking pump dito. Actually dito pa banda yan. Dito pa banda yan. Teka lang, bubarin ko lang to na OOCD ako eh. Yan. So ito, tanggalin natin to. Dito sa mga bandang area to, dito nagpump ng matindi ang mga whales. Then nagkaroon ng maliit na push down, tapos malaking push up na naman hanggang sa makarating tayo dito. Habang papunta sila dito sa mga area to, medyo nagda-die down sila, nagda-die down. Tapos dito hanggang sa magpo-push up ulit ng onte, then puro die down na to. Tapos ang kakalabasan dito sa pump na to, puro sideways na lang. No, medyo hindi ideal na hindi nagpa-pump ang whale wallet. Hindi ideal kasi kung magkakaroon tayo ng bull market dito sa area na to, magkakaroon tayo ng higher high, sabihin natin ATH. First time yung gagawin ng BTC na walang suporta sa whales ang ATH, no. So medyo medyo papadalawang isip tayo dun kung atang push up na to ay suportado ba ng whales, kasi meron pa rin tong setup ng ABC, no, A, B, C. Okay, at kung titignan natin sa fibs yan, nasa area to ng 1 fib ata. Double check natin. So mula sa ilalim, taas, ito yung third wave, no, ang potential first wave or A wave, tapos B wave. Banda dyan, no, nasaan tayo? Nasa 786 area tayo sa ngayon. So ang madalas sa target ng C wave, no, umaabot ng 1 wave, pero madalas 1.272. Pero hindi pa ito malaki to, no, malaking push up to kung magpo-push up tayo, ha. Okay, pero at the same time, kung titignan natin ng tignan natin sa regular chart kung meron to. Ay, no, andi dito tayo sa sa 1.272. So burahin ko lang tong mga to, ha. Yan. Exactly nasa 1.272 tayo. At ayun ang pinaka-target madalas ng C wave. Okay? Gusto ko kayong maging aware na ang pinaka-target ng C wave 1.272. Umaabot siya ng 1.618. Oo.
Tama, pumapasok siya ng 1.618. Pero 1.272 isa sa mga biggest target ng C-wave. Okay? So ibig sabihin may chance na meron tayong A, B, C correction done dito. Okay? At nasa delikadong spot si BTC para mag-dump. Okay? Nasa delikadong sitwasyon na hindi natin masasabi. Kapag nag-break tayo, meron pa tayong 50k area. Okay? Yung sinasabi kong liquidity grab dito So ibig sabihin kapag nagkaroon tayo ng push up dito, magdadalawang isip na tayo dyan. Okay, bearish pa rin ba si BTC o bullish na ba? Kasi ang kakalabasan, ang C-wave, ang target yan madalas etong dalawa, 1.272 at 1.618. Pero at the same time, kapag nakaabot tayo ng 1.618, ang minimum target ni third wave, meron tayo first wave, second wave, third wave. Okay? So, kung magkaroon ng retracement to, wag siya dapat babalik dito sa number 1 or sa letter A. Okay? Kasi ang fourth wave natin hindi pwede mag-overlap sa one wave. So ito yung 1, ito ang 2, ito ang potential 3, at potential 4 dapat hindi tayo babagsak below 1. Okay? Then isa pang push to the upside. Okay? So nasa nasa precarious point si BTC sa ngayon na nasa 1.272 exactly dun sa 44,700 area na 1.272 area, which is madalas sa impulse wave theory ang target ni C-wave 1.272. So bigyan natin ng example tignan natin. So ito tignan natin kung meron tayong C-wave dito mula sa taas, ilalim hanggang ilalim, minsan hanggang taas. Yan. So, makikita natin, okay. C-wave, meron tayong ABC. A, B, C correction. So, ito yung sinasabi ko na umaabot siya ng 1.618. Ang isa sa mga minimum targets niya para maging C-wave, 1.272. Okay? So, saan siya nagkakaroon ng some sort of ranging market? Dun sa, ito actually, 1 fib, kasama tong 1 fib. Dito sa area to, hanggang sa magkaroon siya ng break. Okay? So, tignan natin dito sa correction na ito, correction na to, So, magpa-pump, magko-correct dito. Tignan natin mula dito sa, actually baka dito, Mula dito, baliktad pala, Ito pala dapat. Teka lang, paano nga ba ulit to? Fib retracement lang pala ito kakalabasan, So, 0.5 to, 0.5 para magkaroon ng continuation to the upside. Teka lang Paano nga ba ulit? Ito pala, mali. Kahit ako nalilito ko, ito pala dapat, sorry. So, mula dito sa taas, yan, papunta dito sa ilalim, papunta dito sa taas. Yan. So, merong mga times na yung dump niya mahina, Actually, baka ganyan yan, Tapos, kung titingin tayo ng regular o logarithmic chart, makikita natin ang wick down niya sa 1 fib, Ang 1 fib ang pinaka-minimum na target ng C-wave. Pero madalas ang target niya 1.272. So may mga times na hindi siya pumapasok ng 1.272 para mag-pump, So meron tayong mga ganitong klase. So kaya makikita natin sa logarithmic chart dito. So Ctrl Z lang natin Yan. Sa log chart dito meron tayong pinakailalim dito hanggang dito. Kung logarithmic chart, ang 1 fib andi dito, at andyan din ang 1.618 ba ng regular chart, 1.618. So almost parehas ang 1 fib tsaka 1.618, So, depende lang kung anong tingin ng mga tao dyan, kung logarithmic chart ba or regular chart ang titignan nila. Okay? So, ang 1 fib, which is andi dito kapag nakatingin tayo ng logarithmic chart, at pag 1.618 naman kung nakatingin tayo sa regular chart, mga matitinding levels na to. Okay? So, minimum target to, madalas, pero yung pinaka-target niya madalas 1.272 kung C-wave lang. Pero pag third wave, dapat magkakaroon siya ng push to the upside dito sa 1.618. Okay? So, tingin tayo ng other examples. Balik tayo ng logarithmic. Okay?
So ito, kunwari, no, meron tayong ABC of some sort dito. Tingnan natin kung ano ang C wave. So most likely ito ang B wave, no? At meron tayong actually A wave pala, sorry. Meron tayong A wave, meron tayong some sort of B wave na triangle wave dito. Then kakaroon tayo ng C wave. So tingnan natin. Double check muna natin ang ang ABCDE nito. Meron tayong A, B, mali ata to. Baka dito yung C, D, E at baka dito pa ang B. Di natin masabi. Basta ang point, ang E wave natin andi dito sa area to. Tingnan natin kung papasok siya, no? Ito lang yung problema kapag ABCDE baka hindi pasok sa sa Fibonacci. So mula dito sa taas, papuntang ilalim, papunta dito. Baka hindi siya pasok no? Kasi dapat mataas pa to, dapat mga ganyan yan itsura niya, no? Yan, dapat dito yung B wave kung ABC correction na gano'n na simple lang. So makikita natin ang 1 fib, no? Tingnan natin sa regular chart. Okay, hindi natin na makikita dito, no? 1.618 lang to. Kasi ang structure nito ABCDE kasi, so medyo hindi ata pwede maging example to. Kailangan kailangan yung B wave niya 3 waves lang. At hindi siya yung tinatawag na Elliott triangle wave. Ganon din naman ata dito sa point natin, no? Meron tayong ito dapat to, no? ABC or ABC na ganito. So tingnan natin. Yan. Tsaka dyan 1.272. Perfect na perfect, no? Kung saan tayo nag-wick down. Tingnan natin sa regular kung ano itsura niyan. Di siya pasok do sa 1 fib, pero pwede pa pumunta dito sa mga 1 fib, kaso lower low na yun, no? So hindi na pwede maging ganon yon kapag lower low, kasi may invalidate ang natin ang structure ni BTC dito na mayroon tayong lower low. So most likely kaya nag-pump na dito sa mga area to kasi mayroon tayong logarithmic 1.272. Yan. Logarithmic 1.272 ng C wave, pasok, pump. Okay? So, ang pinakatanong ngayon dito, 1.272 sa regular chart nga lang to, regular chart na pinpoint accuracy, no? Kanina 44,700 yan. Siguro hindi ko na pinpoint dito sa ilalim. Yan. Saan kaya yung pinpoint accuracy nito? Hindi ko mahanap no? Basta mga bandang ganyan. Baka hindi natin masabi kung saan banda. Pero dyan banda, no? Nasa area tayo na 1.272 sa regular chart. Maraming nakakapansin ng regular chart trend, no? Kasi ang inaabangan din ng mga tao dito, yung 50% retracement rule. Okay, so mula sa itaas hanggang sa ilalim. Tingnan natin, nasa niya. Ayan, banda dyan. Nawala. Wag yan. Gamitin na lang natin ng price range na lang. Yan, mula dito sa taas hanggang ilalim. Nasa yung middle line. Wala siyang middle line. Teka, ito na nga lang. Wala palang middle line yung price range. So mula dyan hanggang dito. Nagde-trade si BTC, nagdadalawang isip dito, medyo balimbing dito sa gitna, no? Medyo balimbing si BTC. Hindi sure kung saan pupunta. Mapapansin natin ang 1 fib at 1.272 ando dun siya sa area yon, no? So parehas target yan ng C-wave. Madalas ang mas tina-target ni BTC ang 1.272 at minsan lumalagpas ng 1.272 at ginagawang 1.618. Okay? So ayun ang kailangan nating bantayan. Okay? So sa ngayon, nasa decision point or area si BTC. So sabihin natin kung mag-pump siya papunta dito sa mga area to, ito, magkakaroon tayo ng malaking case for the bulls. Pero at the same time, doon pa rin yung bearish situation ni BTC na baka malaking fake C wave to. Okay, kasi yung naturo ko sa inyo, no, meron tayong zigzag correction A, B, C. Okay? Meron din tayo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parehas to, tigpa 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5. ABC. 1, 2, 3, 4, 5. Dito rin, 1, 2, 3, 4, 5. ABC. 1, 2, 3, 4, 5. At ito ang
ang A wave, B wave, C wave. Dito naman meron tayong first, second, third wave. Ang pinagkaiba ng ABC na to sa 1, 2, 3 na to, ang target ni C wave madalas 1.272 lang, pero umaabot ng 1.618. So lalagyan natin extra linya dito. Yan, extra linya. Yan. Then si third wave naman, kailangan dapat ang pinaka-target niya dapat lagi 1.618. So lalagyan natin ng extra linya dito. Extra linya. So para masabi natin na third wave to, kailangan hindi siya babagsak below number 1 at magpapampa siya ng fifth wave. Para masabi natin na C wave to, kailangan niya bumagsak below A wave. Below A wave. Yan. Ganyan. Then masasabi natin, okay, babagsak tayo na matindi. Okay? So napakalayo ng invalidations natin, ha. Sa ngayon, as long as nasa ibabaw tayo ng so alisin ko na itong mga to, ha. Ang pinagkaiba nila, third wave kailangan 1.618 talaga. So dapat si BTC umangat dito. Pag hindi, delikado. Okay? Si C-Wave naman, ang minimum target niya 1.272. Kapag nag-reject na dito, delikado. Kapag umangat dito, medyo nasa side tayo ng bullish ng konti. Pero ando doon pa rin yung possibility na bearish pa rin. Pero ayun nga, kailangan niya ma-break to para masabi natin, okay, bullish na si BTC na matindi. So dito rin yan, yung invalidation level natin na meron tayong some sort of, pwede natin masabi na meron tayong 1 wave dito, 2 wave dito, 1, 2 wave pala dito, 3, 4, 5 na ending structure din. Madalas kapag nabibreak niya to, nagiging ultra bullish tayo ang kakalabasan, kasi ang susunod na i-break niya most likely itong area to, yung ATH na. So napakalaki na ito, napakalaking push to the upside pa to, meron pa tayong 37%, laki niyan. Okay. So ay lang yun, yung gusto ko i-point out, dito sa area to 1.272 key level to, na pwede natin masabi baka C-wave lang. At baka dun din dahil, or more like yung rason kung bakit hindi tayo nagpapump ng malakas sa whale wallet counts, So last one lang, yung rate cuts, interest rate. Gusto ko lang kayo maging maging aware dito. So naka-monthly tayo, naka-monthly. Na ang only rate cuts na na-experience ni BTC itong 2.5% na to hanggang 0.25%, which is yung COVID dump to, So makikita natin March 2019, ito yung ito yung papuntang COVID dump, So yung March 2020 ay ng lockdown. So meron na tayong news ng COVID dito. Sa March 2020 ay ng lockdown na walang magtatrabaho kakalabasan. At doon din nagkaroon ng matinding rate cut. At doon din nagkaroon ng matinding dump si S&P 500, ang stock market, at si BTC rin. So magdadagdag tayo. New price scale. Makikita natin kung saan tayo nagkaroon ng saan ba yun? Ito, massive dump, dito sa area to, Mukha siyang maliit kasi naka-regular chart to. Mukha siyang maliit. Pero 70% drop to. 70% drop yan, So paano pa kaya pag dito? 70% drop din ba kaya? O baka mas malalim na 70% drop? Di natin sure, Pero ang gusto gawin ng Fed dyan, magre-rate cuts tayo. So generally kasi, kapag nagkakaroon ng rate cuts, nag-i-indicate sa market yon na mahina ang economy or pahina ang economy. So bakit nagre-rate cuts? Nagre-rate cuts kasi ang Fed para i-stimulate yung market ulit. Ibig sabihin, gagawing mura ang, or more like, basically parang money printing ang gagawin, or more like parang gagawing mas available ang pera. Bakit kaya? Ba't nila gagawin na mas available ang pera para sa mga tao? Kasi most likely yung economy mahina. Okay? So, kapag hindi available ang pera at mahina ang economy, anong kakalabasan nun? Maraming maghihirap na tao,
So, para hindi maghirap ang mga tao, kailangan mag-rate cuts at gawing available ang pera. Okay? So, andito pa tayo. Ginagalaw ko lang yung mouse ko. Nag-explain lang kasi ako eh. So, generally, kapag nag-rate cuts, ang meaning nun, nakakita ang Fed ng economy weakness. Okay? Weakness sa economy or potentially baka in danger of recession. Kaya sa past history natin, itong 2000s, year 2000s at year 2008, nagkaroon tayo ng mga malalaking recession dito sa mga area to, no? Recession dito, actually dito lang yung recession yan, ha. Ito lang yung recession yan. Ito lang. Yan. Dito mas matindi ang recession dito. Yan, the Great Recession to. Ito yung dot-com bubble burst, no. Ito. So, ang point ko dito, ang rate cuts nag-i-indicate ng mahina ang economy. Okay? Kapag mahina ang economy, anong gagawin mo? Most likely, magtatago ka ng pera or magtitipid ka, or most likely di ka magi-invest or magbebenta ka ng stocks mo kasi may potential magkaroon ng recession kasi ang economy mahina, no? Kaya tayo nagkakaroon ng massive dumps dito, no? So, alisin ko lang itong BTC ko, Ctrl Z ko kasi di ako marunong magtanggal ng chart ni BTC. So, si BTC, no, nakita natin, double check lang natin, ha. Yan, ang history ni BTC hanggang dito lang, no. Wala tayong previous data na naka-experience si BTC ng recession or malaking rate cuts. Ang pinakamalaking rate cuts niya ito lang. At maiksing recession lang to, no, na COVID recession na siguro mga 2 months, 3 months ganun. At nag-dump siya ng 70%. 70% papakita natin mamaya. So dito naman, hindi natin alam kung anong reaction ni BTC dito kasi first time siya nakapunta ng mga ganito kataas na rate na interest rate, no, at napakabilis na rate hike nito. So kapag mabilis na rate hike, pwede tayo maka-expect baka mabilis din ang rate cuts nito. Hindi natin sure, hindi natin sure. Okay? So dito sa mga area to, lalagay na natin si S&P 500 for example. Ito, no, S&P 500, makikita natin kung saan siya nagda-dump or kung saan ang bear market, no? Recession, actually dito lang yung recession, no? Yan, dito lang ang recession at dito most likely dito ang recession, yung buong to. So doon siya gumawa ng A, B, C correction na multi-year bear market, no? Multi-year bear market to, na almost walang galaw si S&P 500 kundi sideways na ganito. Okay, pero multi-year yan, multi-year. Ibig sabihin, napakatagal na na bear market niyan. Okay? Doon tayo nag-bottom sa panghuling rate cut. Kung kailan siya nagkaroon ng stable na sa 0.25% interest rate, doon din siya nag-pump. Okay? Then makikita natin dito kung nasaan ang COVID dump. Exactly doon sa kung saan tong malaking spike na to, no? COVID dump. No, then flat na naman, pump ulit siya, no? So kapag nagre-rate cuts tayo, nakaka-expect tayo madalas at least sa history, nagda-dump tayo. Ayan, ito yan. So kapag ito, at least sa history, kapag nakita tayo nag-rate cut, pwede tayo maka-expect ng potential dump sa S&P 500. Pwede tayo maka-expect, kasi nag-i-indicate yun na mahina ang economy. Na tinatry ng Fed i-stimulate ang economy. Okay? So bakit nila tinatry i-stimulate ang economy? Kasi mahina ang economy. Okay? Ganun lang kasimple yung logic behind doon. At ang kalabasan, magtatago ng pera ang mga tao most likely kapag nagkaroon ng malalaking rate cuts, no? Kasi may risk of recession yon. So mataas ang risk, no, ng potential recession kapag nagkamali ang Fed ng rate cuts or nahuli ang rate cuts. Ang kalabasan naman may inflation pa rin. Okay? So expect natin magkakaroon tayo ng potential dump. So baka ganun, no, kaya siguro hindi nagkakaroon ng accumulation ng mga whales kasi historically ganito lagi ang ginagawa ng stock market. Or si BTC nagbigay ng indication na meron tayo 70% dump na
maliit na ano lang to, no? Maliit na dump lang to ng, I mean, rate cuts lang to kasi nagkaroon ng COVID dump, no? Or nagkaroon ng pandemic dito. So, tignan natin si BTC, last one na to. So, ano lang to, parang recap lang to, no? Parang recap lang. Ayan. Tignan natin sa COVID dump, gano'ng kalaki ang dump na ito. So, alam ko 2 months tong ano, no, ang pagbagsak ng BTC. So, mga at least mga ano, no, around magsi 70%, no. Tapos kung sasabihin natin yung pinaka start ng pandemic, yung kung kailan nagkakaroon ng news, 72%, no. At dito yung lockdown. Ito, mula dito hanggang dito yung lockdown. Nagkaroon siya ng ABC correction, ABC. Okay? So ayun, siguro update natin. Etong pump na to, gusto ko talagang ano, gusto ko talagang maging bullish na kasi kung support resistance lang tayo talaga, kung support resistance lang talaga tayo, bullish dapat to, bullish dapat to, lalo na nakabalik tayo dito sa parang ranging market na to, ranging market, nasa ilalim tayo at meron tong parang middle line dito, no. So actually lagyan natin ng ng parallel channel to, dyan hanggang di sabihin natin mga banda, hindi natin masabi, no, kasi nasa monthly kasi tayo nakatingin parang ganyan, no. Makikita natin kung saan yung middle line nito. Punta nga tayo ng weekly para makita natin yung mga candle closes nito. Ayun. So alisin natin to, alisin natin to at alisin natin to. Lapag natin sa candle closes. Lapag natin sa candle closes. Lapag natin sa candle close. So papansin natin, no, andi dito siya sa area ng resistance, middle line, no. Middle line siya ng resistance. At makikita natin kung saan siya pinakamalaking candle nagkaroon, no, dito. Nung binrake niya tong ranging market na to, no. Yan, ranging market. So kung ganito lang ang titignan natin, wala tayong titignan na ibang klaseng data. Bullish to, no? Bullish. Worrying sign lang talaga, no, na wala tayong makitang any sign of whale accumulation. So siguro next video papakita natin yung kung meron bang whale accumulation. Kasi dito sa mga past data, dito pa lang bumibili na yung mga whales. Dito pa lang, hindi pa nagda-dump ng matindi, as in malalaking pump to ng whale wallet. Syempre, anong nag-dump, lalo pang lumaki yung whale wallet sizes, no. Then dun na siya nagkaroon ng last bottom, no. Yun na yung pinaka bottom or yung capitulation. Then ano nang ginawa? Puro pump na to, no. So nga kalabasan, ang mga whales nakaposisyon sa ilalim, tapos yung mga bumibili nito, padagdag ng onti-onti ang whales diyan sa pump na to. Syempre magbabay the dip ang whales dito. Then the rest ng mga magpa-pump nito ay mga retail na, at ang gagawin pagbebentahan ng mga retail, no. So mga banda dito, mga mafa-FOMO na retail, bebentahan ng mga whales. Okay, so kung impulse wave theory, tapos na tong 5 waves na to, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ibig sabihin dapat meron tayong malaking correction of some sort dito na at least 0.5 hanggang area ng 618 siguro. Tignan natin. Mula dito sa ilalim hanggang dito sa taas. Hindi pa siya 100% pasok sa 0.5. So pwedeng dito rin pasok na rin siya. Masasabi natin, then kaya na tayo nagpa-pump na ganito, no. Ayun yung tinatawag natin, no, 50% rule. Tignan natin sa regular chart, malalim to, no, malalim. Pero at the same time, since regular mahabang time frame to, most likely ang tingin ng mga tao dito logarithmic. So madalas yung regular chart ginagamit lang sa shorter time frame kasi makikita nyo kung gaano kalayo to, no. Gaano kalayo yan. Hindi natin makikita yung bottom dito, barely di natin makita, no, kung gagawin natin ganito. So most likely naka-logarithmic chart ang mga tao sa mga weekly time frame or monthly time frame. Okay? Dito sa mga maliliit na to, kaya natin tinitignan ang regular chart. Kasi may chance na, kasi maiksi lang to, no? Maiksi to kumpara dito sa napakahabang to. Okay? So kaya tayo tumitingin ng regular chart dito kasi may possibility na ayun ang tinitingnan ng maraming traders sa ngayon. Okay?
So kung titingnan natin yung yung basic na 50% rule, ganyan. Ando doon lang siya sa 0.5, no? 0.5. So pwedeng bullish na to. Kaya kung titingin lang tayo sa basic type of trading, mukha siyang bullish. Lalo na naka-break na siya dito. Tingnan natin ang volume actually. Volume dito sa maliit na candle na to. Meron naman siyang some sort of volume spike, no? Some sort of volume spike. Pwedeng masabi, okay, meron tayong breakout trade. Trade tuloy. Meron tayong confirmed breakout, sorry. No? Possible. So, kung basic chart lang, bullish dapat tayo. Pero yung yung fundamentals tsaka yung impulse wave theory na may possibility of malaking ABC correction na ganito, worrying sign, no? Worrying sign. At yung mga data na tinitignan natin na walang whales na bumibili dito sa ilalim, walang whales dito. Pero ba't dito meron, no? Before magkaroon ng malaking dump, no? Or final dump. Yung final dump na yun, doon nagsabi na okay, ayun na yung bottom at nagpump siya si BTC, no? Interestingly sa interest rate natin, first time gagawin ni BTC itong type of malaking rate cuts na to, na in history kapag nagkakaroon ng malaking rate cuts, nagda-dump ang market, no? So ito, nag-dump ang market dito. Ito yung COVID dump. Then dito kaya anong gagawin, no? So pwedeng inaabangan din ng whales yan, no, na hihintayin muna mag-dump si BTC or ang S&P 500 bago sila mag-accumulate na matindi. Kasi historically doon nagbo-bottom out ang market, no? Doon nagbo-bottom out ang market. Doon nagpa-pump ang market after matapos ang rate cut, no? After matapos ang rate cut, doon madalas, or at least nako-confirm ang some sort of bottom, pwedeng higher low, pwedeng yung last capitulation na lower low, at doon pumapasok madalas ang whales, no? So ano kayang meaning netong potential na pagbagsak neto sa next year, at yung potential na hindi natin makita yung whale accumulation, no? So most likely mukhang mga retail lang ang nagpa-pump sa ngayon, pero hindi natin masasabi, baka ma-prove tayo ng mga retail na talagang kaya ng retail na na bumili ng BTC, no? Kasi kapag maraming naniwala sa BTC bigla-bigla, kunwari na nag-fail lang ang dollar, talaga magbo-bull market yun ng retail power lang talaga, no? Pero ay lang yung worrying signs. Hindi ko makita na backed up ng fundamentals yung potential bull market, lalo na't nasa peak risk, nasa peak area tayo ng pwedeng mag-invalidate, no? Kung saan tayo pwede mag-invalidate ng matindi ng bull market or bear market, no? So andito tayo sa mga area to, no? Yan. So ganun lang ulit sa impulse wave theory. Kung sa long term tayo tumitingin, medyo malayo nga lang to kasi long term to, kapag most likely kapag nag-breakout dito, so medyo nasa mga bandang 54-55k pa ata yung invalidation yan, na masasabi natin bull market na. Kakalabasan, ma-invalidate yung bear market dito sa bandang area yan, at nag-higher na close above tayo with pushing down na mahina, na niriritas lang natin tong area to, lalo na tong 50% area na to. Pag niriritas lang, bull market na yun most likely, no? Kasi sa mga invalidation yon na okay, mukhang wala na tayong paparating na malaking dump. Ang paparating na mga dump na lang yung mga mahihinang kantong klaseng dump na lang, no? Pero actually malaki yon, pero yan, corrective dump yan, no? Yung mga mini bear market na mga 1 or 2 months lang yon, then magpapump na ulit, no? Ganon. So ganon din naman sa bear. Kapag dito tayo nag-reject, isang big sign of continuation to the downside kapag nag-reject tayo. Pero hindi pa natin mako-confirm na bear market kapag hindi tayo nag-break below dito, no? So makikita natin kung saan tayo tumatambay, no? Kung nasaan ang invalidation level ng A wave. Ito na, meron tayong A, B, C potential. Makikita natin, confluence to sa dito sa range na to.
Okay? Confluence to sa range na to. Ibig sabihin, kapag bumagsak dito, impulse wave theory wise, invalidated ang 1, 2, 3 na 1, 2, 3, 4, 5 na yun. Invalidated yun at meron tayong lower low. Or matinding dump na di ko sure kung maglo-lower low, pero most likely lower low yun. At ganun din, may-break natin yung mga, so ano no, sa maraming traders, most likely ang tingin nila, yung basic trading lang. Ito lang no, basic trading na meron tayong range na ganito. Nag-breakout tayo, goods. Kapag nag-bounce dito, goods. No? Ayun lang, napakasimple lang. Pero sa impulse wave theory, kapag na-break niya tong A, ito, na-break niya tong A, mega dump yun ang labasan. So, ganun din naman sa basic trading. Kapag nag-break tayo below dito, makaka-expect ang mga tao dyan na may at least malaking dump, pero hindi nila alam kung hanggang saan banda. No? Kung wala silang idea ng impulsive theory, ang alam lang nila magda-dump. Pero hindi nila alam kung gaano kalaki ang ida-dump, no? Sa impulsive theory sinasabi lower low. Okay? So ayun yung ang point ko, no, meron tayong malaking confluence of support dito. Malaking confluence of support dito na kapag na-break, expect ako ng lower low. Okay, so ayun lang siguro update natin. Tingin tayo ng S&P 500, DXY na gano'n, nagda-dump, no? S&P 500 nagpa-pump pa rin. So medyo pwede na maka-expect ng medyo higher high pa ata sa BTC kung dedire-diretso si DXY pababa. Yan. Kung i-expect kung babagsak pa si DXY ng na mas malaki pa. So kapag lower low niya ulit tong part na to, itong part na to medyo delikado si DXY. So ibig sabihin magpa-pump si BTC. So ilo siguro update natin, wala tayong masyadong pag-uusapan. At ingat sa trades, wala tayong trading idea kasi nasaan tayo, medyo nasa gitna tayo ng ng some sort of maliit na range na to, no? Meron tayong maliit na range dito. Na ganyan, papunta dito. Actually, baka dito lang sa candle closes lang to. Yan, candle closes lang. Titingin tayo ng 4 hours. Yan. Exactly dun sa kung saan siya nagre-range, no? So, nasa gitna tayo ngayon. So, wala tayong trading idea. Kapag andi dito, pwede tayo mag-long. Kapag andi dito naman sa mga area to, pwede tayo mag-short, no? Until mag-break, no? Kapag nag-break na doon, tanggal tayo ng short. Abang tayo sa susunod na target. Kapag dito naman, nag-long tayo dito, pero nag-break down, tanggal lang long. Hintay tayo ng susunod na mga targets, no? So, saan yung mga targets noon? Ito basically, pag nag-pump to, sa mga bandang 46 to 47k area yan. Yung at least minimum, no, masasabi ko, no? Or mga 45,500, no? Kapag nag-dump naman na ito, ang susunod mga target dito, itong maliit na to, then ito ng range na to, no? Itong range na to. So, dito ulit tayo mag-aabang ng potential long. At ganoon din, kapag pwede tayo breakout trade dito, pero hintayin lang natin ang retest. Nag-breakdown, retest, pwede tayo pumasok ng short dyan, then baka tumuloy-tuloy pa ba dito. Ayun lang yung idea ko, no? Hindi meaning na yun gagawin. Meron din kasi tayo pwedeng ending diagonal or leading diagonal to na baka mag-fake breakdown then magpa-pump bigla to, no? Pero at the same time pwede rin mag-dump na matindi, no? So ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.